Mga kapatid, may mga umaga kung saan ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sa halip, naghahatid ito ng isang uri ng takot na kumakapit sa kaluluwa. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang ganitong klaseng umaga, noong ika-15 ng Hulyo, taong 2024, sa bayan ng San Isidro. Isang pamayanang tila nakatago sa gitna ng malawak na mga plantasyon ng kape sa paanan ng bundok kitanglad sa puso ng Bukidnon. Sa mismong lugar na ito, ang nakabibinging katahimikan mula sa isang marangyang hasyenda ang magbubunyag sa isa sa pinakamalupit at pinakakarumaldumal na trahedya sa kasaysayan ng kriminalidad sa Mindanao. Itinigil ni Mang Cardo ang kanyang pag-aararo at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. 6:00 pa lang ng umaga. Ang hamog ay makapal pa at yumayakap sa mga puno ng kape. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Pinakatitigan ang hasyenda ni Don Alejandro de la Cruz, ang kanyang kapitbahay at ang kinikilalang pinakamayamang tao sa buong rehiyon. Mayroong kakaiba. Karaniwan, sa mga oras na ito, ang ugong ng makinang de diesel na pambomba ng tubig ni Don Alejandro ay maririnig na, binabasag ang katahimikan ng umaga. Ngunit ngayon, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng mga ibon sa gubat at isang katahimikang siksik, mabigat at nakapangingilabot. Baka naman nagsimba ng maaga si Don at si Donya, bulong niya sa sarili, sinusubukang iwaksi ang kumakalam na kaba sa kanyang dibdib. Subalit ang kutob ng isang matandang magsasaka na buong buhay ng kaisa ng kalikasan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng hasyenda, na may mga disenyong inukit pa mula sa paete, ay mahigpit na nakasara. Ang mas nakapagtataka, ang padlock na nakakabit dito ay isang napakamurang padlock na kulay ginto. Isang mumurahing gamit na gawa sa China. Malayong malayo sa matibay na padlock mula Alemanya na laging ipinagmamalaki ni Don Alejandro sa mga kapitbahay. Hindi na makapag-focus sa trabaho, ipinasa ni Mang Cardo ang kanyang araro at lumakad palapit sa bakod, saka sumigaw. Tao po. Don Alejandro. May tao po ba riyan? Bakit po napakatahimik? Walang sagot. Kahit ang itim na asong bantay ng mga De La Cruz, isang matapang na aspin na karaniwang tumatahol ng malakas sa sinumang estrangherong lumalapit, ay hindi man lang marinig. Lumapit pa si Mang Cardo sa tarangkahan, sumilip sa siwang ng mga rehas na bakal. Isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpabara sa kanyang lalamunan, tila may kamay na humihigpit sa kanyang dibdib. Ang aso ay nakahandusay at naninigas na sa gitna ng hardin. Ang tiyan nito ay namamaga at ang bibig ay bumubula ng puti. At sa mismong marmol na terasa ng modernong bahay na bato, may mga bakas ng maitim na dugo na natuyo na, kasing itim ng alkitran. Napaurong si Mang Cardo. Ang kanyang mga kamay at paa ay nanghina at nanginig. Nalaglag ang hawak niyang araro sa lupa, lumikha ng malakas na kalabog. Hindi na siya naglakas loob na sumilip muli. Nanginginig na kinapa ng kanyang matandang kamay ang bulsa. Inilabas ang lumanyang telepono at pinindot ang numero ng kapitan ng barangay. Kapitan, tumawag kayo ng pulis. Sa bahay ni Don Alejandro may malaking nangyari dugo, maraming dugo. 9:00 ng umaga, habang ang sikat ng araw sa tropiko ay nagsisimula ng magpapasakit sa balat, si Police Colonel Ricardo Vargas, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o SID ng Rehiyon 1-0, kasama ang kanyang mga tauhan, ay dumating na sa lugar. Isang dilaw na police line ang inilatag, hinaharangan ang buong pribadong plantasyon. Sa loob, ang mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, na nakasuot ng kanilang mga oranye na protective suit, ay nagsimula ng kumilos. Nakatayo si Colonel Vargas sa harap ng tarangkahan, matalim na nakatitig sa kakatuwang padlock. Isang maliit na detalye, ngunit napakaraming sinasabi. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Pinaghandaan ng salarin ang lahat, pinalitan ang padlock para maantala ang pagkatuklas sa mga bangkay. Sirain niyo na yan, maikli niyang utos. Ang matinis na tunog ng bolt cutter na pumutol sa bakal ay umalingaw-ngaw. Ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay bahagya pa lamang bumubukas ng isang masangsang na amoy ang biglang sumalubong sa kanila. Isang nakapandidiring halo ng amoy ng lansa ng dugo, ang halimuyak ng kamatayan, at ang amoy kulob ng isang bahay na matagal nang nakasara. Napakalakas ng amoy, anupat isang batang pulis na nakatayo sa malapit ay napalingon at nagpigil ng suka.
Pinaningkita ni Colonel Vargas ang kanyang mga mata, hinaplos ang makapal niyang bigote. Isang kilos na kanyang nakasanayan na. Alam niya, sa loob, hindi lang iisa ang biktima. Pagpasok sa loob ng bahay, ang unang crime scene ay tila isang imahe ng impyerno sa lupa. Si Don Alejandro de la Cruz, ang patriarka ng pamilya, ay nakahandusay sa sahig na granite, sa tabi mismo ng isang set ng silyang may mga ukit mula sa betis. Ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng otoridad, ay wasak at hindi na makilala. Ang bungo niya ay basag, hinampas ng isang matigas na bagay ng buong lakas. Hindi kalayuan sa kanya, si Doña Isabela, ang kanyang asawa, ay nakasubsob sa tabi ng isang aparador na puno ng mga palamuti. Ang isang kamay niya ay nakaunat papatungo sa telepono sa bahay, na ang kable ay sa pilitang pinutol. Isang huling pagtatangka na humingi ng tulong, desperado at walang saysay. Tingnan ninyo ang mga silid-tulugan, ang boses ni Colonel Vargas ay umalinggaw, malamig at propesyonal. Ang mga operatiba ay gumalaw patungo sa kaloob-looban ng bahay. Ang ina ni Don Alejandro, isang lola na nasa edad 80 at kilalang relihiyosa, ay natagpuang nakatagilid sa kanyang kama. Ang rosaryo ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ngunit sa likod ng kanyang ulo, may namuong buhok dahil sa tuyong dugo. Ang salarin ay walang awang kumilos kahit sa isang matandang natutulog ng mahimbing. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin ay nasa silid ng mga panauhin sa dulo ng pasilyo. Ang dalawang apo ng mag-asawa, isang lalaking 16 na taong gulang at isang babaeng 13 taong gulang, na nagbabakasyon lamang sa kanilang lolo at lola, ay kapwa nakahandusay sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay magkapatong. Ang kuya ay tila ginamit ang kanyang payat na likod bilang panangga upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid mula sa malulupit na hampas. Ang mga tilamsik ng dugo sa pader ay nagsasalaysay ng isang tahimik na kwento ng matinding pagkasindak. Nakatayo si Colonel Vargas sa gitna ng malawak na sala, hindi makagalaw. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Isang marangyang bahay na puno ng mamahaling kagamitan. Ngunit wala ni isang drawer ang ginalaw. Ang kaha de yero ay buo pa rin. Pumasok ang salarin dito, kinitil ang 5 buhay, pagkatapos ay nilock ang pinto at umalis. Para bang dumating sila para lang magsagawa ng isang execution. Isang investigador ang lumapit, may hawak na isang supot ng ebidensya. Sir, may nakuha po kaming isang upos ng lokal na sigarilyo na binalot sa dahon ng mais, sa maisulok ng hardin malapit sa kulungan ng aso. Tumango si Colonel Vargas, lumabas sa terasa. Yumuko siya, tinitigan ang upos ng mumurahing sigarilyo. Isang uri ng tabako na may matapang na amoy na karaniwang hinihitit lamang ng mga kargador o mga siga-siga sa kanto. Isang mayamang asendero tulad ni Don Alejandro, na puro tabakong gubat o imported na sigarilyo ang hinihitit, ay hinding-hindi hahawak ng ganoong bagay. Iyon ang nag-iisang bakas ng isang estranghero. Isang maliit at kakatwang detalye sa gitna ng isang crime scene na halos perpektong nilinis. Isang pagkakamali. At para sa Special Investigation Task Group, gaano man kaliit ang pagkakamali ng salarin, iyon ang pinakamalaking pag-asa upang mabuksan ang madilim na misteryong ito. Sa unang 3 araw matapos matagpuan ang mga bangkay, ang investigasyon ng SIG ay tila bumabangga sa isang pader na hindi nakikita. Ang ingranding bahay na bato ni Don Alejandro, matapos halughugin ng SOCO team para sa pinakamaliit na bakas, ay nanatiling isang paping crime scene. Si Don Alejandro ay isang taong lubos na iginagalang sa buong San Isidro. Kilala siya bilang isang mapagbigay na may-ari ng plantasyon ng kape, laging nag-aabuloy at pangunahing taga-suporta ng lokal na simbahan. Ang kanyang negosyo sa kape at pampalasa ay malinis. Hindi siya nagsusugal, hindi nagpapautang na may malaking tubo, at wala ni isang alitan sa lupa na sapat na dahilan para bayaran ng buhay. Ang mga unang teorya ng pulisya tungkol sa motibo ng pagnanakaw o paghihiganti sa negosyo ay isa-isang nabuwag. Ang kaso ay naging isang palaisipang walang kasagutan, isang bangungot sa katanghalian para sa mga residente ng mapayapang bayan. Ang lahat ng atensyon ng investigasyon ay nakatuon na ngayon kay Miguel de la Cruz, 22 anyos, ang nag-iisang anak at ang natitirang miyembro ng pamilya. Hapon ng ika-15 ng Hulyo, dumating si Miguel sa himpilan ng pulisya sa Malaybalay.
Ang estudyanteng malapit nang magtapos ay kararating lang mula sa biyahe ng bus galing Maynila. Ang binata na 2 araw pa lang ang nakalilipas ay ipinagmamalaki ng kanyang pamilya, ngayon ay nakaupo sa harap ni Colonel Vargas na parang isang buhay na patay. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula, ang kanyang mukha ay blanko. Inabot ng matagal na panahon at ilang ulit na pagpapakalma bago niya nasagot ang unang tanong. Naiintindihan ko na napakabigat ng pinagdadaanan mo ngayon, Miguel, panimula ni Colonel Vargas. Ang kanyang boses ay hininaan upang magpakita ng pakikiramay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, inoobserbahan ang bawat kilos ng binata. Ngunit ang iyong pamilya ay dumanas ng matinding trahedya. Ikaw na lang ang makakatulong sa amin na hanapin ang katotohanan. Nitong mga nakaraang araw, mayroon bang nakaalitan o nakaaway ng matindi ang iyong ama? Umiling si Miguel ng marahan. Ang kanyang boses ay paos. O wala po, sir. Mabuting tao po ang papa. Hindi po siya nanakit ng kapwa. Ang interogasyon ay mabagal at mabigat. Ang alibi ni Miguel sa Maynila ay napatunayang matibay. Ang mga GCV recording sa kanyang dormitoryo at ang attendance data sa kanyang unibersidad ay kumumpirma na hindi siya umalis sa lungsod sa loob ng huling 48 oras. Inalis si Miguel sa listahan ng mga posibleng direktang salarin. Ngunit, ang pagkabara ng kaso ay patuloy na dumadagan sa dibdib ng mga investigador na parang isang malaking bato. Sa ikalawang sesyon ng pagtatanong, nang magpasya si Colonel Vargas na baguhin ang kanyang estratehiya sa pamamagitan ng pag-alam sa mga pribadong usapin ng pamilya, isang maliit na bitak ang nagsimulang lumitaw. Bukod sa negosyo, mayroon bang problema sa loob ng inyong tahanan? Problema sa pagitan ng mag-ama, o baka naman problema sa pag-ibig? Nang marinig ang tanong na ito, nanigas ang katawan ni Miguel. Hindi na siya tumingin sa mata ng investigador, sa halip ay ibinaling ang tingin sa labas kung saan matindi ang sikat ng araw. Isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa silid. Agad na nakuha ni Colonel Vargas ang senyales. Inilapit niya ang kanyang katawan, nagtanong muli sa isang tonong kalmado, ngunit may diin. May kinalaman ba ito sa nobya mo, si Angela Reyes? Tama ba? Bahagyang nagulat si Miguel, nanginig ang kanyang mga balikat. Ang ganoong kaliit na reaksyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng koronel. Tumango siya, isang mabigat na pagtango na tila umaamin sa isang kasalanan. Galit na galit po si Papa sa kanya. Gaano kagalit? Hindi lang sang-ayon o mariing pagbabawal? Ang putol-putol na pag-amin ni Miguel ay nagbukas ng isang landas na hindi kailanman naisip ng task force, isang hidwaan na hindi nag-ugat sa pera o paghihiganti ng mga tulisan, kundi sa usapin ng lahi, yaman, at dangal ng pamilya. Upang mapatunayan ito, pinuntahan ng SID ang mga malalapit na kamag-anak ni Don Alejandro. Sa simula, lahat ay tikom ang bibig. Ang pag-usapan ang kahihiyan ng sariling pamilya ay isang bawal na bagay. Hanggang sa makilala nila si Tita Elena, ang nakababatang kapatid ng biktima. Matapos ang mahabang pakiusap, ang babaeng nasa katanghalian ng edad na may malalalim na mata ay bumuntong hininga. Nagsimula siyang magkwento na may bakas ng takot sa mukha. Nangyari po iyon 2 buwan na ang nakalipas, sir, kwento ni Tita Elena habang kinukuyom ang dulo ng kanyang saya. Dinala ni Miguel si Angela sa bahay para ipakilala. Sa totoo lang, nang makita ko ang makapal niyang makeup at masikip na damit, naramdaman ko nang hindi siya bagay sa pamilyang ito. Pero ang reaksyon ng kuya ko, si Alejandro, ay mas matindi pa sa inaasahan ko. Huminto siya sandali, tila bumabalik sa tensyonadong sandali sa sala ng kanyang kapatid. Naaalala ko pa, hinampas ng kuya ko ang mesa, tinuro ang mukha ni Miguel pero ang mga mata niya ay mapanuyang nakatingin kay Angela. Sumigaw siya, akala mo ba dahil matanda na ako ay bulag at bingi na rin? Alam ko kung anong trabaho ng babaeng iyan sa Maynila. Isang babaeng gabi-gabing nagbebenta ng mukha at nagsasali ng alak para sa mga manyaki sa nightclub, gagawin mong manugang sa bahay na ito. Pakinggan mo to, hanggat humihinga pa ako, ang mga uri ng babaeng mababa ang lipad na tulad niya ay haram na tumapak muli sa bahay na ito. Mamili ka, ang pamilyang ito o ang basurang babae na iyan. Nung oras na iyon, pagpapatuloy ni Tita Elena na may humihinang boses, namutla ang mukha ni Angela, parang walang dugo. Nanginginig siya.
Gusto nang tumulo ang luha niya pero hindi siya nangahas magsalita. Si Miguel naman, nakayuko lang at humihingi ng tawad sa papa niya, tapos kinalagkad si Angela palabas. Naawa ako sa bata, pero ang kuya ko, matigas ang ulo, parang bato. Sino ba naman ang lalaban sa kanya? Sino ang mag-aakala na ganito ang kahahantungan? Ang testimonya ni Tita Elena ay tugma sa hinala ni Colonel Vargas. Ang hidwaan ay hindi lamang simpleng pagtutol sa relasyon. Ito ay isang hayagang pang-iinsulto, isang verbal na panlalait na direktang tumama sa amor proprio ni Angela Reyes, isang dalagang galing probinsya na sinusubukang mabuhay sa malaking lungsod na marahil ay napakarupok na ng pagkatao. Agad na isinama ng task force ang pangalan ni Angela Reyes sa listahan ng mga prioridad na target ng operasyon. Ang profile ng 23 taong gulang na dalaga ay agad na binuo. Hindi nakapagtapos ng high school, lumuwas sa Maynila, nagtrabaho bilang sales promotion girl ng isang brand ng alak at freelance model. Isang dalagang sanay na sa hirap at pait ng buhay sa gabi. Kapag ang dignidad ay nyurakan ng walang awa ng isang taong may kapangyarihan at estado sa buhay, anong reaksyon ang lilitaw? Alam ng mga investigador. Minsan, ang pinakamalakas na bagyo ay nagsisimula sa isang sugat sa puso na hindi nakikita. Ang investigasyon ay mayroon ng bagong direksyon. Isang direksyon na nakagugulat, patungo sa isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig at ang nasaktang damdamin ng isang dalagang nawasak ang pagkatao. Ang buong atensyon ng Special Investigation Task Group ay nakatuon na ngayon kay Angela Reyes. Isang elite intelligence unit ang agad na ipinadala sa Maynila upang beripikahin ang kanyang background at mga kilos. Ngunit ang mga ulat na dumating ay nagpakunot noo kay Colonel Vargas. Sa panlabas, lahat ay mukhang normal, masyadong perpekto pa nga. Sa gabi ng masaker, mula ika-14 na hanggang madaling araw ng ika-15 ng Hulyo, si Angela ay may alibi na sintibay ng isang pader na bato. Siya ay nagtatrabaho sa isang high-end na ihis bar sa sentro ng Makati. Ang data mula sa kanyang fingerprint attendance, mga recording na nagpapakita sa kanya na nagsisilbi sa isang AC table buong gabi, at dose-dose ng mga kasamahan sa trabaho at customer ang handang magpatotoo. Ang investigasyon na nakatuon kay Angela ay tila muling sumalpok sa isang pader. Isang babaeng mukhang mahinhin na nagsasalin ng inumin, nasa layong halos 1,000 kilometro mula sa crime scene, ay tila imposibleng maging utak ng isang malupit na pagpaslang. Ngunit si Colonel Vargas ay isang matandang lobo sa mundo ng investigasyon. Hindi siya naniniwala sa mga nagkataon na masyadong malinis. Walang taong malinis dahil sa pagkakataon lang, bulong niya sa sarili habang tinatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Lumingon siya at nagbigay ng mariing utos sa Identification Unit at Cybercrime Division. Isantabi muna ninyo ang babaeng iyan. Ituon ninyo ang lahat ng lakas sa mga matitibay na ebidensya, ang sirang padlock at ang upos ng sigarilyo. At suriing muli ang lahat ng signal ng cellphone sa San Isidro. Ang sample ng laway sa upos ng mumurahing tabako ay agad na ipinadala sa SE Crime Laboratory sa Camp Crame para sa SE extraction. Samantala, sinimulan ng mga teknisyan ng Cybercrime Division ang isang nakakainip ngunit mahalagang trabaho, ang pagsusuri sa libu-libong data log ng koneksyon mula sa mga cell site na sumasakop sa lugar ng plantasyon sa San Isidro sa mga oras ng krimen. Matapos ang halos 48 oras ng walang tulog na trabaho, isang pulang alerto ang kumislap sa computer screen ng cybercrime team. Natagpuan nila ang isang digital na multo. Isang hindi kilalang numero na ginamitan ng isang disposable, prepaid gift card, isang burner phone, ay biglang naging aktibo sa liblib na lugar na iyon sa loob lamang ng ilang oras, at pagkatapos ay tuluyan nang nawala ang signal. Ang mas kahina-hinala, bandang 12:30 ng madaling araw, ang tinatayang oras ng krimen, ang numerong ito ay gumawa ng isang papalabas na tawag na tumagal ng eksaktong 38 segundo. Ang signal ng tumanggap sa kabilang linya ay natunton sa lugar ng Pantalan sa Cagayan de Oro, ang pinakaabalang at magulong lugar sa Hilagang Mindanao, ang daungan patungo sa iba't ibang isla. Isang emergency tracking order ang agad na inilabas. Ang may-ari ng numerong tumanggap ay isang pangalang hindi na bago sa itim na aklat ng pulisya, Ramon Salazar, alias Buaya. Si Ramon Buaya, isang palayaw dahil sa kanyang pagiging kilabot sa lugar.
42 taong gulang, isang preman na paulit-ulit na nakukulong, at 1 taon pa lang na nakalalaya mula sa bilangguan dahil sa kasong armed robbery. Isang bagong teorya ang nabuo, ang pamilya de la Cruz ay biktima ng isang murder for hire. Walang sinayang na oras, ipinadala ni Colonel Vargas ang isang team ng SID patungong Cagayan de Oro. Sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya, mabilis nilang natukoy ang lungga ni Buaya. Madalas siyang tumambay kasama ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan, sina Benny Ignuno Garcia at Tomas Itim de Malanta, sa isang karinderya sa tabi ng dagat kung saan karaniwang umiinom ng gin ang mga kargador. Hapon ng ika-20 ng Hulyo, habang ang tatlo ay medyo lasing sa harap ng isang kaldero ng kalderetang kambing, isinagawa ang pagsalakay. Pulis! Huwag gagalaw! Mga kamay sa ulo! Ang malakas na sigaw ay umalingaw-ngaw kasabay ng pagdagsa ng 12 ng mga operatiba na nakasibilyan. Ang pagsalakay ay kasing bilis ng kidlat. Si Buaya ay nagtangkang abutin ang isang bote para lumaban, ngunit isang malakas na sipa ang nagpatumba sa kanya. Agad na pinusasan ang tatlo at dinala sa himpilan ng SID sa Cagayan de Oro noong gabing iyon din. Gaya ng inaasahan, sa interogasyon, sila ay naging napaka-kooperatibo sa pagtikom ng kanilang mga bibig. Itinaas pa ni Buaya ang kanyang mga paa sa upuan na may mapanghamong kilos. Mga boss, nagkakamali kayo ng hinuli. Naghahanap buhay lang kami. Pumunta kami sa Bukidnon para maningil ng utang. Umalis, bumalik. Wala kaming sinaktan. Nasaan ang ebidensya niyo na pumatay kami? Ang psychological warfare ay tumagal ng ilang oras nang walang resulta. Nagkasundo na sila sa isang alibi, itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Alam ni Colonel Vargas na sa pagharap sa mga batikang kriminal na tulad nito, hindi sapat ang pananakot. Tanging ang siyentipikong ebidensya, ang scientific crime investigation, ang makapagpapabagsak sa kanilang kayabangan. Kinabukasan ng umaga, dumating ang alas ng mga investigador. Ang resulta ng ECG test mula sa crime lab ay lumapag sa mesa ni Colonel Vargas. Ang ECG sample mula sa laway sa upos ng tabako na nakuha sa crime scene ay tumugma, 100% sa SE ni Tomas Itim de Malanta. Dinala ni Colonel Vargas ang resulta ng lab test sa interrogation room number 2 kung saan nakaupo si Itim. Hindi siya gaanong nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang inilapag ang papel sa mesa, sa mismong harap ng mukha ng preman. Tomas, malamig niyang tawag. Mahilig ka palang humitit ng tabakong binalot sa mais, yung matapang ang amoy, no? Bahagyang natigilan si Itim ngunit na natiling tahimik. Ang ECG mo ay buong-buong nakadikit sa upos na nahulog sa tabi mismo ng bangkay ng aso ni Don Alejandro. May dalawa kang pagpipilian. Una, magsalita ka kung sino ang utak nito at makakuha ng mas magaan na sentensya. Pangalawa, akuin mo ang lahat at harapin ang firing squad para iligtas ang boss mo. Mamili ka. Nang makita ang mga siyentipikong numero na kulay pula at ang matalim na titig ng koronel, namutla ang mukha ni Tomas Itim. Ang katapangan ng isang siga sa kalsada ay biglang gumuho sa harap ng anino ng bitayan. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Aawa-awa po, sir. Hindi ko po kagustuhan iyon. Si Boss Buaya po ang tumanggap ng utos. Mula sa pag-amin ni Itim, ang pader ng katahimikan ay sunod-sunod na gumuho. Si Buaya, nang malaman na kumanta na ang kanyang tauhan, ay napilitang yumuko at umamin. Inamin niya na inupahan siya ng isang babae sa pamamagitan ng telepono sa halagang 50,000 piso para pumunta sa San Isidro at ibigyan ng leksyon ang pamilya ni Don Alejandro. Malinaw po ang usapan namin, sabi ni Buaya, sinusubukang humanap ng butas para makaiwas sa parusang kamatayan. Sabi niya, bugbugin lang hanggang mabalian ng buto para matakot sila ng husto. Huwag papatayin. Nagbilin din siya na may matandang lola sa bahay, huwag daw gagalawin. Yun lang po talaga ang intensyon namin, pero nang sirain namin ang pinto, nagising si Don. Sumigaw siya habang ibinabato ang isang silya. Nagpanik po kami, nagdilim ang paningin namin. Sino ang babaeng iyon? Giit ni Colonel Vargas, ang mukha niya ay malapit na sa suspect. Sumpaman, sir, hindi ko po alam. Tumawag lang siya. Bisaya ang punto, bata pa ang boses.
hindi ko po siya nakita. Nag-transfer siya ng down payment na 20,000 sa account ng asawa ko. Kinumpirma ng kanilang pag-amin na ito ay isang planadong pagpaslang na may bayad. Ngunit, ang pagkakakilanlan ng utak ay nananatiling isang misteryo. Isang batang babae na alam ang detalye ng plano ng bahay ng biktima, alam pa nga ang tungkol sa kalagayan ng matandang may sakit. Ang bilog ng hinala, matapos umikot ng malayo, ay muling bumalik at humigpit sa liig ni Angela Reyes. Ang pag-amin ng grupo ni Ramon Buaya ay nagkumpirma sa teorya ng task force. Ngunit kasabay nito, nagdulot din ito ng isang napakalaking hamon sa batas. Paano mapapatunayan na si Angela Reyes, isang sales promotion girl na may perpektong alibi sa Maynila, ang misteryosong babae sa likod ng lahat nang walang anumang recording ng mukha o boses? Ang lahat ay nakasalalay lamang sa isang disposable FF card na nawasak na at isang transaksyon sa bangko sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Naunawaan ni Colonel Vargas na upang mahuli ang isang matalinong utak ng krimen, kailangan nila ng matibay na ebidensya, hard evidence, na hindi matitinag sa korte. Agad na kumilos ang anti-cybercrime group upang tuntunin ang daloy ng 20,000 pisong down payment. Tulad ng hinala ng matandang lobo na si Vargas, ang pera ay hindi direktang nagmula sa personal na account ni Angela. Galing ito sa isang peking account, isang ghost account na nakapangalan sa isang hindi kilalang tao sa Maynila. Subalit, nang suriin ng mga financial forensic expert ang history ng transaksyon ng ghost account na ito, natuklasan nila ang isang mahalagang detalye, isang masakit na kabalintunaan. Isang linggo bago ang transfer sa asawa ni Buaya, ang peking account ay tumanggap lamang ng isang beses na deposito na nagkakahalaga ng 30,000 piso. At ang account number ng nagpadala ay pag-aari ni Miguel de la Cruz, ang nag-iisang anak ng mga biktima. Iyon ang buwan ng allowance na palihim na ipinadadala ni Miguel sa kanyang kasintahan dahil takot siyang malaman ng kanyang ama. Ang pinakamahalagang kawing sa kadena ay naikonekta na. May kakayahan, motibo at koneksyon si Angela Reyes para makipag-ugnayan sa grupo ng mga preman. Kasabay nito, sa high-tech na silid ng EHI, natuklasan din ng mga eksperto sa telekomunikasyon ang isang nakagigimbal na katotohanan. Ang disposable SD card na ginamit para utusan si Buaya ay isinalpak sa isang lumang Nokia phone. Bagamat ilang araw lamang itong aktibo, naitala ng data mula sa mga cell site o base transmitter station, GIF, ang history ng lokasyon nito na parang isang mapa ng krimen. Noong gabi ng ika-0 ng Hulyo, 4 na araw bago ang massacre, ang teleponong naglalaman ng SD card ay aktibong naglalabas ng signal sa loob ng 50 metrong radius sa paligid ng eksklusibong kondominium kung saan nakatira si Angela sa Makati sa loob ng 2 oras. Sa eksaktong parehong oras, ang kanyang personal na iPhone 14 na Pro Max ay aktibo rin sa parehong lokasyon. Ang posibilidad na 2 telepono, isa para sa personal na gamit at isa para sa pagkontrol ng krimen, ay nasa iisang lugar sa iisang oras ay imposibleng maging isang pagkakataon lamang. Ang huling piraso ng puzzle ay nagmula sa intelligence team sa Maynila. Sa pag-imbestiga sa nakaraan ni Angela, natuklasan nila na 2 taon na ang nakalilipas, nagtrabaho siya sa isang executive lease bar. Ang hepe ng seguridad doon ay may pamangkin sa Cagayan de Oro na madalas pumunta para humingi ng pera. Ang pamangkin na iyon ay si Ramon Buaya Salazar. Ang network ng koneksyon ay nabuo na ng perpekto. Nasa kay Angela Reyes ang kakayahan, motibo at daan para makipag-ugnayan sa grupo ng mga preman. Umaga ng ika-25 ng Hulyo, ipinatawag si Angela Reyes sa himpilan ng SID sa Camp Crame sa ikalawang pagkakataon. Ngayong beses, hindi bilang saksi, kundi bilang pangunahing suspect. Pagpasok sa interrogation room, nanatili siyang kalmado sa isang paraan na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, ang kanyang mukha ay may natural na makeup, ngunit nagpapakita ng isang malamig na aura. Patuloy niyang itinanggi na kilala niya si Buaya at ang kanyang mga kasama, iginiit na siya ay sinisiraan lamang. Matapos ang halos 1 oras ng mental na labanan, dahan-dahang inilapag ni Colonel Vargas ang unang dokumento sa mesa, ang bank statement. Noong ika-8 ng Hulyo, ang account ng asawa ni Buaya ay nakatanggap ng 20,000 piso. Ang perang ito ay dumaan sa paikot-ikot na proseso,
pero ang ugat nito ay galing sa pera ni Miguel na ipinadala sa iyo. Paano mo maipapaliwanag na ginamit mo ang pera ng anak para ipapatay ang kanyang mga magulang? Bahagyang namutla ang mukha ni Angela. Ang kanyang pulang labi ay bahagyang nanginig. Siguradong may pagkakamali. Hindi ko alam ang tungkol sa tagapamagitang account na iyan. Hindi siya binigyan ni Vargas ng pagkakataong huminga. Inihampas niya ang ikalawang dokumento sa mesa. Ito ang data mula sa cell site tracking. Ang burner phone na ginamit para utusan ang mga Harried killer ay nasa loob ng bag mo, sa kwarto mo, noong gabi ng ika-0 ng Hulyo. At may papaliwanag mo ba kung bakit ikaw at ang preman na si Buaya ay may iisang kakilala, ang security guard sa dati mong pinagtatrabahuhan? Isa-isang ibinato ang mga ebidensya na parang martilyo, winawasak ang pader ng depensa na maingat na itinayo ni Angela. Ang kumpiyansa ng primadona ng nightclub ay unti-unting naglaho. Ang mga senyales ng pagguho ay nagsimulang makita. Ang kanyang mga kamay ay nagkikiskisan hanggang sa mamuti. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari ng halos 15 minuto. Walang pumilit sa kanya. Ang buong silid ay puno lamang ng ugong ng aircon at ng tiktak ng orasan sa pader na tila binibilang ang mga huling sandali ng kanyang kalayaan. Sa wakas, tumingala si Angela. Ang kanyang matatalim na mata ay pula na ngayon. Ang kanyang maskara ay kumalat dahil sa mga luha. Ang unang pag-amin na lumabas sa kanyang bibig ay hindi pagsisisi, kundi isang pagbibigay katwiran na puno ng puot. Hindi ko intensyong pumatay ng sinuman, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng mga hikbi. Gusto ko lang silang bigyan ng leksyon. Gusto ko lang silang matakot. Gusto kong pagsisihan ng matandang iyon na tinawag niya akong basura. Ang tabing na misteryo sa kaso ng San Isidro ay opisyal nang nabuksan, hindi dahil sa isang nagpapanik na pag-amin, kundi dahil sa malamig na datos ng criminal forensics. Ang malupit na utak sa likod ng lahat, ang babaeng nasa anino, ay sa wakas ay nabunyag bilang isang dalagang mukhang marupok na ngayon ay umiiyak sa harap ng mga investigador. Ang unang pag-amin ni Angela Reyes ay hindi ang pagsisisi ng isang mamamatay tao, kundi ang panaghoy ng isang taong itinuturing ang sarili bilang biktima. Sa malamig na silid ng interogasyon, sinimulan niyang ilahad ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay minsan humihikbi, minsan tumitigas dahil sa galit. Ikinuwento niya ang mga araw na puno ng kahihiyan matapos ang bigong pagpapakilala sa pamilya. Hindi lamang ipinagbawal ni Don Alejandro ang kanilang relasyon, kundi ginamit din nito ang kanyang impluensya para puwersahin si Miguel, tinakot na puputulin ang kanyang sustento at aalisin sa mana kung hindi niya hihiwalayan ang maruming babae. Na iyon! Sinabi niya iyon mismo sa harap ko, sigaw ni Angela, ang luha ay tumunaw sa makapal na foundation sa kanyang mukha. Isang babaeng mababa ang lipad na nagbebenta ng katawan para lang makakain, huwag kang umasang makakatapak sa pinto ng bahay ko. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang mag-alinlangan si Miguel. Naramdaman ko na guguho na ang mundo ko. Itinuring nila akong basura. Gusto ko lang silang matakot. Gusto kong patunayan na itong si Angela ay may dignidad din. Hindi pwedeng yurakan na lang basta-basta. Mula sa malalim na sakit ng kalooban, binuo ni Angela ang isang baliw na plano ng paghihiganti. Inamin niya na hinanap niya ang kontak ni Buaya sa pamamagitan ng tiyuhin ng isang katrabaho na security guard. Nakipagnegosasyon siya sa halagang 50,000 piso para sa isang kontrata ng pananakot. Ang detalyeng nagpanginig sa mga investigador ay ang kanyang maingat na paghahanda. Siya mismo ang gumuhit ng plano ng bahay batay sa kanyang alaala mula sa mga kwento ni Miguel at sa kanilang mga video call. Sa isang piraso ng bond paper, gumamit siya ng pulang ballpen para markahan ang lokasyon ng mga silid-tulugan, ang kwarto ni Don Alejandro, ang kwarto ng kanyang asawa, at ang kwarto ng mga bisita kung saan natutulog ang dalawang apo. Idiniin niya kay Buaya, ang target ay bugbugin lang hanggang mabalian ang buto, para magpanik sila ng husto. Pero tandaan, huwag ninyong gagalawin ang lola. Matanda na siya at sakitin, hindi niya kakayanin. Nang marinig ito ni Colonel Vargas, malakas niyang hinampas ang mesa, pinutol ang pagtatanggol sa sarili ng dalaga. Ano bang nasa isip mo, Angela?
Nang magbigay ka ng detalyadong plano ng bahay sa isang grupo ng mga preman na dati nang nakulong, nagbigay ka ng impormasyon tungkol sa oras ng kanilang pagtulog at inutusan silang pasukin ang bahay sa kalagitnaan ng gabi na may dalang mga patalim. Sa tingin mo ba ang resulta ay mga pasalang? Nagpakawala ka ng mga mababangis na hayop sa loob ng bahay ng mga tao. Dapat mong malaman, kapag tumulo na ang dugo, ang sitwasyon sa lugar ay hindi mo na makokontrol. Natigilan si Angela ng matagal, malakas na umuuga ang kanyang mga balikat, saka umiling ng may desperasyon. Hindi ko po naisip na aabot sa ganoon, sir. Ang gusto ko lang noon ay makaganti. Galit na galit ako sa matandang iyon. Ang pag-amin ni Angela, kahit pa sa gitna ng pag-iyak, ay nakabuo na ng mga elemento ng isang planadong krimen. Ang kanyang mga kilos ay hindi na isang biglaang reaksyon, kundi isang malamig na kalkulasyon. Ang katotohanang gumuhit siya ng plano, nag-transfer ng paunang bayad, at minonitor ang operasyon sa pamamagitan ng telepono ay naglagay sa kanya bilang utak ng pagpaslang. Hindi mahalaga kung hawak niya ang kutsilyo o hindi. Ang mga kaso ay agad na inihanda. Dahil sa kabigatan ng kaso, 5 buhay ang malupit na kinitil, sinang-ayunan ng piskalya ang pagsasampa ng kasong may pinakamataas na parusa laban kay Angela at sa 3 kasabwat niya. Enero ng 2025, opisyal na sinimula ng Regional Trial Court ng Malaybalay City ang paglilitis sa kaso. Itinuring itong Trial of the Century sa rehiyon. Ang seguridad ay hinigpitan hanggang sa Alert Level 1. Daan-daang residente at mga mamamahayag mula sa buong Pilipinas ang nagsisiksikan na sa labas ng korte mula pa noong madaling araw. May dalang mga banner na humihingi ng katarungan para sa pamilya de la Cruz. Dinala si Angela sa loob ng korte. Wala nang bakas ng kaakit-akit na babae mula sa mga club sa Maynila. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng puting damit at kulay kahel na vest ng bilanggo. Patuloy siyang nakayuko, iniiwasan ang libu-libong tingin na puno ng galit na nakatuon sa kanya. Sa likod niya, ang 3 iba pang akusado, sina Buaya, Nuno at Itim, ay naglalakad ng paika-ika na may tanikala sa mga paa. Ang kapaligiran sa loob ng korte ay tensyonado, tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sinimulang basahin ng pampublikong taga-usig ang sakda sa loob ng halos 1 oras. Ang kanyang boses ay malakas habang inilalahad ang bawat nakapangingilabot na detalye ng gabing iyon. Iginiit ng piskal na bagamat sinabi ni Angela na wala siyang intensyong pumatay, ang kanyang kilos na umupa ng mga armadong preman para pasukin ang isang bahay sa gabi ay nagpapakita ng kamalayan sa panganib ng kamatayan na maaaring mangyari. Kagalang-galang na hukom, mariing sabi ng piskal habang tinuturo ang 4 na akusado. Ito ay isang planadong pagpatay sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Walang kapatawaran para sa mga pumatay sa isang pamilyang natutulog ng mahimbing dahil lamang sa ego at nasaktang damdamin. Sa sesyon ng pagtatanong sa mga akusado, si Angela ay halos palaging tahimik o sumasagot ng pabulong. Tanging nang magtanong ang presiding judge, isang matikas na lalaking may kulay pilak na buhok, akusadong Angela Reyes, mayroon ka bang nais sabihin sa kinatawan ng pamilya ng mga biktima? Dahan-dahan, itinaas ni Angela ang kanyang ulo. Ang kanyang malalalim na mata ay naghanap sa mga tao at huminto sa unang hanay ng mga upuan. Doon, si Miguel de la Cruz ay nakaupo na parang estatwa, nakasuot ng itim bilang tanda ng pagluluksa. Miguel, patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadyang kunin ang pamilya mo. Napigil ng buong korte ang kanilang hininga, naghihintay sa reaksyon ng nag-iisang tagapagmana. Nang si Miguel de la Cruz na ang pinatayo bilang kinatawan ng pamilya, tuwid siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandalan ng upuan para pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa hukom. Hindi man lang niya sinulyapan ang upuan ng mga akusado. Ginoong de la Cruz, ulit ng hukom. Mayroon ka bang nais sabihin sa mga akusado o anumang tugon sa kanilang mga pahayag? Huminga ng malalim si Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na korte, malamig at matigas na tila pagpukpok ng maso ng hukom. Hindi ko kailangan ng paumanhin.
Ang paumanhin ba ng babaeng iyan ay maibabalik ang buhay ng aking papa, mama, lola at dalawang pinsan. Sinabi niya na gusto niyang respetuhin, pero ang paraan niya ay ang pagkitil sa buhay ng iba. Wala akong masasabi para sa mga taong may pusong demonyo na tulad nila. Isa lang ang hinihiling ko sa inyo, kagalang-galang na hukom. Hayaan ninyong ipataw ang batas ng buong buo at makatarungan, katumbas ng kanilang ginawa. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng puwang ang kasamaan para sa anumang pagbibigay katwiran. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling saksak, tuluyang pumuputol sa trahedyang ugnayan na naging mitsa ng krimeng ito. Ibinagsak ni Angela ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw, hindi na mapigilan. Napagtanto niya na ang manipis na pag-asa para sa kapatawaran ay tuluyan ng naglaho. Matapos ang isang araw na nakapapagod na paglilitis, pumasok ang mga hukom sa kanilang silid para mag-deliberate. Ang paghihintay ay tila walang katapusan. Eksaktong 4:30 ng hapon, bumalik ang mga hukom sa kanilang pwesto. Tumayo ang lahat ng nasa loob ng korte. Batay sa lahat ng ebidensya, testimonya ng mga akusado, forensic evidence, at mga katotohanan sa paglilitis, ang ginawa ng mga akusado ay lubhang nakagambala sa lipunan, malupit, karumal-dumal, at walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Bagamat may mga salik na nagpapagaan sa panig ni akusadong Angela Reyes, tulad ng kanyang pag-amin, ang kanyang papel bilang utak ng planadong pagpatay na ito ay hindi matatawaran. Huminto sandali ang hukom, matalim na tumingin mula sa likod ng kanyang salamin. Kaya, pinapatawan ng hatol, una, si akusadong Ramon Salazar, alias Buaya, ay hinahatulan ng kamatayan. Ikalawa, si akusadong Benny Garcia, alias Nuno, ay hinahatulan ng kamatayan. Ikatlo, si akusadong Tomas de Malanta, alias Itim, ay hinahatulan ng kamatayan. Ikaapat, si akusadong Angela Reyes, ay hinahatulan ng kamatayan. Ang maso ng hukom ay malakas na ipinukpok sa mesa. Tok! Nagkagulo ang korte. Si Angela Reyes ay bumagsak sa sahig, agad na hinimatay. Kinailangang buhatin siya ng mga gwardya. Ang tatlong preman sa tabi niya ay natigilan na parang mga estatwa, ang kanilang mga mukha ay putlang-putla. Ang pinakamataas na parusa ay naipataw na. Ang katarungan ay naibigay sa pinakamarahas na paraan. Ang maso ng hukom ay naipukpok na. Ngunit ang madilim na anino ng masakar sa San Isidro ay mananatili magpakailanman. Ang ingranding bahay na bato ng mga De La Cruz ay ngayon ay nakasara, malamig, at napabayaan sa gitna ng malawak na plantasyon ng kape. Si Miguel de la Cruz ang naging nag-iisang tagapagmana ng napakalaking yaman. Ngunit siya ang pinakamalungkot na tagapagmana sa mundo. Nawala sa kanya ang lahat, pamilya, pag-ibig, at tiwala sa kapwa. Ang kasong ito ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig na hinarangan ng estado sa buhay. Ito ay isang trahedya tungkol sa dignidad na winasak at isang mababang pagtingin sa sarili na itinulak sa sukdulan. Nais patunayan ni Angela Reyes ang kanyang halaga, nais niyang makawala sa tatak na babaeng mababa ang lipad na ikinabit sa kanya. Ngunit mali ang landas na kanyang pinili. Kapag pinili ng isang tao ang karahasan upang gantihan ang kawalang katarungan o pang-iinsulto, hindi nila pinatutunayan ang kanilang dignidad. Ginagawa lamang nilang halimaw ang kanilang sarili, katulad ng mga taong kanilang kinamumuhian. Ang kawalang katarungan sa lipunan at ang diskriminasyon ay tunay at malupit. Ngunit hindi ito kailanman nagbibigay sa atin ng karapatang kumitil ng buhay ng iba.